klase ng gulay, sitaw, yung meron kang kalabasa, meron kang... Kasi lahat yan, tanim namin yan nun sa backyard namin. Alam niyo yung bahay kubo sa gilid nyo lang, tapos pag mag-uulam na kayo, kunin mo na rin yung manok pang sahog. Kompleto na siya lahat. At lahat yan siya organic. Hindi nga tayo kumakain ng mga hotdog noon. Kaya ang buhay ng tao noon ay mahaba. Pero nung nauso yung mga fast food, yung mga food na ngayon processed, mixi ang buhay ng tao. Yung pera, kinikita, napunta sa mga chemotherapy. Pero babalik tayo, I really love organic food. I really love those original food. I love those food na provide ni Lord. Amen? So yun, habang nag-share ako sa inyo dito, I can never be like this kung walang nag-serve kay Lord para sa akin. Amen. May ginamit kasi si Lord sa akin, kaya naging clear ang view ko, why I need to take good care of my physical body. May nag-serve kay Lord. Kaya nakapag-serve ako ngayon kasi may nag-serve kay Lord. At yung nag-serve kay Lord, para sa akin, totoo siyang nag-serve. I started this relationship to the Lord. Nagustuhan niyo ba? Nagugustuhan niyo yung relasyon niyo kay Lord? Do you love the Lord? Amen. Si Lord na nag-create sa atin. Nung nagkasalang tao, sinave pa rin niya tayo. Parang grabe no, kahit ang sama-sama ng tao, hindi niya tayo pinabayaan. Yes. So it started when yung na-share na talaga ako I was 19 years old. May classmate kami, Amalia Batuhan ang pangalan niya, si Ami. Batuhan na apelido. Hindi naman siya mukhang bato. Maputi siya, pero may day na ang puti-puti niya. Yung pala, namumutla pala siya dahil naka-fasting. I can't imagine that na may exams kami, may lesson kami, pero she really sacrificed. Dahil naintindihan na niya na lahat dapat makabalik kay Lord. And then, hindi yan salita ng salita, tapos bigla lalapit siya sa amin. Alphabetically arranged kasi kami, kaya siya sa harapan, B siya eh. Ako sa likod niya kasi G, Garcia ako. Tapos sabi niya, hi Julie, invite kita sa aming gawain. Wag na yun, kasi alam mo na, marami tayong homeworks, marami tayong assignment. Siyempre kaklase ko siya. Sasunod na lang. Yung word na sasunod na lang, inabangan pala niya yun. Hindi yun tumigil, very intentional. Hindi yung invite ngayon, mamaya nakalimot. Tapos, she really lived according to the standard of the Bible as Christian. Oo. Na-notice ko lang, I just came to realize na ngayong naging believer of Christ ako, na yung pamumuhay niya sa klase namin naging maayos. Hindi siya pinagmumulan ng gulo, hindi siya marites, maayos siya. So, sabihin, ang aking kaklase pala na ito ay naging very committed kay Lord. Kasi talaga naman na, sabi nga ni Pastor Harvey, long time ago, nung umattend si D.L. Moody, si Dwight L. Moody, yung preaching ng pastor, businessman, kasi si D.L. Moody sa New York, ay na-invite siya sa church sa isang prayer meeting. Pero hindi niya tinapos, umalis din siya. Pero itong word ng preacher, hindi nakalimutan yung word na ganito. The world has yet to see what God can do with one man, wholly committed to God. Yung word hindi nawala sa utak niya. So the world has yet to see what God can do with one man, wholly committed to God. Hindi niya tinapos yung service, umalis agad siya. Pero yung word na nag-i-eat sa mind niya, you know what? Next time, siya yung tao na yun. Kung may kilala kayong Billy Graham na nasa langit na, siya yung Billy Graham noong unang panahon. Yan si Dwight L. Moody. Na hindi niya kakayaning mamuhay na araw-araw na wala siyang nadadala kay Lord. So everyday may nadadala siya kay Lord. That's how passionate he was. So, yung aking kaklase, sa kanyang grabing passion sa Panginoon, one day, na-harvest niya kami. At yung na-harvest niya, kung magkikita man kami next time, I'm sure na nakikita niya siguro ko sa Facebook kasi naka-public naman ako. Pero wala pang nagme-message sa akin. Sa tingin ko, tuwan-tuwa siya. Amen. Kasi kanyang dinala ay marami nang dinala kay Lord. So, sa katabi natin. Amen?
Kasi ito, Sabado lang ito. May Monday group, may Tuesday group, may araw-araw na group. At pag Sabado, may 2 services. At pag Linggo, may 3, may Mount Sian, may Shatin, may Central. At ang church ay 29 years na. At yung mga dating na ministeran, mga pastor na sila sa Philippines. Sabi sa katabi natin, wow! So yung mga galing dito, na nagtrabaho din sa mga amo nila, ngayon mga pastors na sila. Yung isa, siya ay pastora sa La Union. Ang dami niyang nadala kay Lord. Yung isa sa Isabela, ang dami niyang nadala na kay Lord. Wala siyang inuurungan. Yung isa nasa Cagayan. Yung isa nasa Mindanao. Si Pastora Faith na nag-preach kahapon. Siya ay nasa Jensan hanggang Davao. Na dati ang buhay noon, binabaril niya asawa niya. Totoo kasi yun. Pero tinamaan siya ng Holy Spirit. Ngayon, siya ay tirador para sa gospel. Amen. Totoo yun. Kaya nga talaga ang lakas ng testimony niya kasi kilala siya sa community. Kung gaano siya katapang. Walang inurungan, pati Muslim. Walang inurungan niyo. Pero nung tinamaan siya ng Holy Spirit, siya ay binago ng Diyos. Amen. Pero dahil merong naging passionate para mag-serve kay Lord. Kaya ako ang naging resulta. Kayo din ang naging resulta. Kung hindi siya naging passionate, ewan ko kung nasaan ako ngayon. Kasi pinag-pray and fasting niya talaga ako. Na kahit anong takas ko, wala akong magagawa. Kasi ang prayer ng maayos harapan ng Diyos ay powerful and effective. Sa katabi natin, hello! Hello. So, that's our topic today. Passion in service. Sabihin natin. Passion. Laksan natin. Passion in service. Manalangin po tayo. Aming Ama, marami pong salamat sa inyong grace na kami po ay tatanggap muli ng iyong biyaya mula sa kalangitan na ang buhay na ito na sobrang mong mahal, hindi mo kasi talaga pababayaan. Ide-direct mo ang life namin patungo sa iyong kalooban at ang kalooban mo ay magre-resulta sa kasaganaan. We trust to everything in our study now. We welcome your power to move mightily move in our midst. Strengthen each one. Empower each one. Amen. At ang bawat part ng aming pagkatao ay mapuno ng excitement para sa iyo. We give you glory, God. In Jesus' name we pray. Amen! Amen, amen. So mga kapatid, it's a joy na mag-serve kay Lord. So sa katabi natin, it's a joy. Ito, nag-gather tayo, nag-worship tayo kay Lord. Amen? Ang mga boses natin, hallelujah, para kay Lord. Amen? Kaya, ano ba ang nagda-drive sa atin? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagsiserve kay Lord at sa iba? Tayo ba nagsiserve kay Lord at sa iba dahil sa duty lamang? Dahil ba sa obligasyon? Laksan niyo naman yung sagot natin. Oh, may something deeper na dahilan kaya nakakapag-serve tayo kay Lord. Ganda nung yes niyo doon, ha? Amen? So ngayon, i-explore natin ang topic ng passion in service. And we will discover how our passion can ignite a fire within us to serve God and others wholeheartedly. Kaya imagine mo ang isang firefighter. Mga kapatid na may building na nasusunog na. Eh, syempre, illustration ko dyan, yung 6th floor agad. Amen? Amen? Na, grabe mga kapatid, ang buhay nila nakataya ang firefighter. Nag-start ang sunog 3:45. Ang daming fire truck, 14. At matindi ang passion nila. Kundi sila passionate, pati ako nasunog. Pero sa sobrang passion nila, sa grasya ni Lord, ang apoy na pwede nang tupukin yung backdoor ko ay hindi natupok. Pero ang sunog umabot ng 1 hour, 10 minutes. Pero sa tulong ni Lord, dahil passionate sila, ay na-rescue kami. Kaya pag may passion, maraming mabibless. Depende kung saan ka passionate. Pero kung ang passion mo ay para tumulong at magbigay ng biyaya sa iba at maging daluyan ng biyaya, napakaganda kung ito ang iyong passion. Ano ba ang passion mo talaga? Alam?
So hindi ka naman darating, hindi ka kasi pag passionate ka talaga, lahat ng hadlang lalampasan mo. Amen. Wala yung pag passionate ka, talagang totoo ito. Kahit may nararamdaman ako. Nalala ko lang, anniversary noon. Causeway Bay Civic Center, nandito yung mga pastor, dumating sila. Sa sobrang pagod ko, may lagnat ako. Ngayon tumawag yung kapatiran Lunes. Hindi siya nakatin anniversary ng linggo. Sabi niya, Nay, nasaan ka? Saan tayo may gawain tayo? Aribe? Eh, may lagnat-lagnat na ako, na-overfatigue ako. Sabi ko na, mamaya, magkita tayo, 2:00. Alam mo? Kaya di na ako sumama kila pastor kasi itong isa na to, mahalaga to. Hindi ko to pwedeng sabihin na, ba't kasi hindi ka umattend kahapon? Hindi niya hawak ang kanyang holiday. Amen? Kaya, pag passionate ka pala, may gagawin ka. Himinit ko siya mamaya. Pumunta na ako sa welcome. Kasi kapitbahay namin ang welcome dyan sa Johnston Road. Katapat ng Methodist Church, may welcome dyan. Bumili na ako ng ice cream. Bumili na ako pampalakas. Kasi naintindihan ko na yung lagnat ko, ako ay na-overfatigue. Bumaba ang calorie level ko. Kaya, namili na ako. Kasi tatay, nasa lubong niya ako. Bago siya umalis at imit yung mga pastor. At chumugkok. Sa Diyos, ang dami mong pinamili, Jo. May lagnat ako. Kaya kilala niya ako, pag masama ang pakiramdam ko, kakain ako. Pagkatapos nun, lumakas na ako. Minute ko na si sister. Pero pag di ako passionate, anak, may lagnat ako. Umuwi ka na lang muna. Pero sa grasya ni Lord, dahil yung passion nung nag-serve kay Lord, na nagamit ni Lord for my life, yung passion na yun, yung fire na yun, ng hawa eh. Kasi sa katabi natin, manghawa ka rin. Manghawa ka rin. Ng passion for Christ. Amen, amen? Amen. Amen? Kaya, walang absent. At yung passion na yan for Christ, matindi. Kaya dapat aralin natin to. Kaya yung pag may passion ka kay Lord, kahit inaantok-antok ka pa sana, sasabihin mo sa higaan mo, goodbye. Pero pag wala kang passion, hi, pati tayo, antok ako eh. Talaga i-give up mo lahat pag may passion ka na. Kasi, the moment na in-involve mo ang sarili mo doon sa gusto ni Lord, maraming buhay ang makikinabang. Yung dating lasinggero, titigil. Yung dating sugarol, titigil. O naniniwala, magsabi ng hallelujah. Yung mga marites, titigil. Titino lahat. Kapag naging passionate lahat tayo sa pag